Hello everyone, ito na yung full video tutorial natin Filipiniana sleeves in fine screen stiffener. Gamitin natin yung molder na ginagamit natin noon para madali natin ma-cut yung Filipiniana sleeves na gagawin natin ngayon. Sa ngayon, ang gagamitin natin pampatigas ay yung fine screen para naman makita ninyo kung paano ko ginagamit yung fine screen sa Filipiniana. Sa pagkakat, lagi natin gamitin yung center para balance each side sa sleeves. The same way, measure tayo ng 2.5 doon sa curve. Tapos sa baba, 2 inches para sa mga allowance ng pleats saka allowance sa baba. Tapos guhit na natin para makita na yung pattern natin ng sleeves bago natin i-cut. Ito na yung isang sleeves na ginawa nating pattern para sa fine screen at saka sa isang side ng sleeves. Ayan, lagi nating kunin yung center tapos mag-markings tayo para balance yung extra na sa side. Maya na natin i-cut pag nakuha na natin yung form sa pleats. Pin mo yung fine screen para hindi siya gagalaw. Tapos i-cut na natin together with the pattern and the other side of the sleeves. Tapos pin natin center, tapos mag-pleats na tayo. Balance natin each side para maganda tingnan yung sleeves. Pagkatapos mag-pleats, siguraduhin natin na flat at balance talaga yung pagka-pleats. Ayan. Kung napapansin nyo, dinodouble pin ko siya bago siya itahi para hindi talaga gagalaw yung pleats. Kasi plastic yung fine screen, mag-bounce yan siya. Make sure natin itahi muna bago tayo maglinis sa may arm portion para hindi talaga gagalaw. Tapos kunin na natin yung pin bago natin ilinis yung arm portion. Tapos kunin natin yung center, yung para makita na natin yung form ng armpit. Tapos yung sa baba, kunin muna natin yung center tapos ipin. Tapos cut na natin yung extra allowance. Tapos yung pagkulang siya sa sukat sa armhole, dyan ka banda mag-cut at saka yung form dyan din natin kukunin dun sa may baba. Tapos yung mga extra na fine screen, i-cut natin yun kasi masakit yun pag na sa balat, para siyang karayom na tumutusok. Lagi ako nagka-cut ng maliit para sa markings, para madali na lang tuntunin kapag nag-join na tayo sa sides. Tapos yung mga extra na lumalabas na fine screen, bago natin i-cut, ipin muna natin para hindi tayo yung masigurado natin na yung kinakat natin extra talaga siya. Kailangan nating i-cut yan para hindi siya lalabas, tapos hindi siya parang karayom sa ilalim pag tumutusok sa pag nasagi sa balat. Pagkatapos yung piping, itahi natin dun sa ilalim. Tapos yung piping, bias yan, tapos i-double natin
para ma-secure natin yung fine screen na maipit dun sa ilalim. Kinakat ko talaga yung extra na fine screen para hindi siya lalabas bago ko siya isarado yung piping. Tapos tightly pagkatahi sa ilalim. Kasi pagka hindi siya tight, maluwag lang siya, lalabas yung sa gilid ng fine screen. Kasi baliktad na natin. Ni-include ko dito yung pinaslow mo na video paano ko siya ginawa para masundan nyo. Attach natin yung piping sa may fine screen banda, tapos baliktad dun sa may cloth. Pagkatapos natin masara, yan na yung sa ilalim. Pagkatapos natin isara, dun sa may armpit na tayo mag-close, ginaganyan ko na lang siya. Tapos ilock ko ng handsaw para dali ko siyang ma-adjust pag may magre-rent na malaking arm or maliit. Pagkatapos niyan, i-plancha nyo na lang para maganda yung pagkahubog niya. Pagkatapos yung sa may armpit, ipipin natin siya ganyan, pabaliktad para matago yung fine screen at hindi madumi tingnan. Ipin bago siya itahi ng handsaw. Pagkatapos niyan, lalagyan ko pa yan ng applique na lace para din siya dun sa katawan, maganda siyang tingnan. Magkapantay sila, may lace yung katawan, tapos may lace na applique din yung Pilipiniana. Pwede natin yan lagyan ng acetate, pero para sa akin, okay na yan kahit walang acetate kasi hindi yan madideform, stiff na yan siya. Yung acetate, pwede nang hindi na siya sa ilalim talaga, bali detachable din yung pwede kunin kapag nagplancha o naglala.